Anong unang pumapasok sa isip niyo pag nababasa niyo yung word na balance or naririnig niyo? How about yung word na imba or imbalance? Ito ba? Or eto? Okay? Ganon din sa accounting. Parang Dota and Mobile Legends yan. Kailangan, lalo-lalo na pag first game, kailangan balansehin mo yung laro. Kasi pag naging feeder ka, magiging imba na yung laro. Okay? Sa accounting, meron tayong tinatawag na balance. Ano nga ba itong balance na to? Okay. First, tignan muna natin yung mga useful tips natin para maintindihan natin itong lesson natin. First is, yan, relax. Kailangan relax lang tayo sa ating activity ngayon. Next, download natin yung exercise sheet and sundan natin yung presentation step by step. Okay? So, ang lesson natin ngayon is the accounting equation. Ano nga ba itong accounting equation na to? Una, i-define muna natin ang accounting. According sa AICPA or the American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. The American Accounting Association, or AAA, defined accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decision by users of information. Kung pagdudugtungin natin itong dalawang definition na to, we can come up with the following. Accounting is a process. Okay? So, tingnan natin itong itong prosesong na to. Ito yung mga steps. First is identifying. Kailangan i-identify natin yung transaction. Okay? Next, pagka na-identify natin, i-record natin. Ang tawag natin sa accounting dito is journalizing. After that, i-classify natin sa mga kanilang grupo. Ang tawag natin doon dito ay posting or lalagay natin sa ledger. Tapos, isa-summarize natin. Gagawa natin ng trial balance. After that, pwede na tayong gumawa ng report and then pwede natin interpret yung report. We will learn these steps sa mga susunod na mga lessons na. Okay. The accounting equation. Ito yung sinasabi nating accounting equation or the balance sheet equation. Kasi, tinatawag natin balance sheet equation to kasi ito yung linalaman ng balance sheet natin. Okay, later on, malalaman din natin kung ano yung balance sheet. Okay, we have here, assets is equals to liabilities plus capital. Meaning, lahat ng asset mo ay parehas sa liabilities and capital mo. Meaning, yung amount nila kailangan dapat equal. Okay? So, accordingly, ito pinapakita dito yung mga total assets natin and total liabilities and capital natin equal. So, kailangan assets is equals na magkasama yung liabilities plus capital. Or, kailangan tong side na to at saka itong side na to ay balance. Kailangan always balance sila. Okay. Ito yung account equation natin. Ano nga ba itong mga assets natin? Assets are resources owned. Ito yung mga pag-aari ng isang company. Liabilities naman, ito yung mga obligasyon natin, yung mga babayarin, yung mga claim ng mga creditors natin. And capital, ito yung ownership, ito yung investment ng mga owners or claim ng investors. Okay? So, kung titignan natin yung equation, pwede rin ganito. Assets minus liabilities is equals to capital. Kumbaga, yung mga resources natin, pag ilines natin or binawas natin yung ating obligations, meron tayong tinatawag na ownership. Yun yung magiging net. So, resources less obligations is equals the net. Okay. So, yung equation na yan, pwedeng uh, pag paikot-ikutin yan, na ganyan din yung magiging itsura niya. So, always dapat asset is equals liabilities plus capital. So, tignan natin kung ano yung mga assets. So, again, assets are resources owned and controlled
Tapos, valuable resource. And mayroon siyang cost and value that can be measured real. Meaning, ito ay una, owned ng company and pwede niyang kontrolin. Next, valuable resource. And yung meaning, pwede may halaga. Tapos, kailangan ma-measure in terms of money. Kailangan merong yung amount. Okay? Next. So, ito yung mga example ng mga assets natin. Pera, money, collectibles, yung mga pautang natin, supplies, sa mga, in case sa school, etong mga supplies natin ay mga supplies sa registrar's office, mga supplies sa business office, and yung land naman, example is ito yung property ng school, tapos yung buildings, yung mga classrooms natin, libraries, auditorium, tapos yung mga furnitures natin, ito yung mga natin, yung mga upuan, mga table, yeah. Tapos may equipments natin like yung mga gumagalaw, yung electric fan, meron din yung mga sasakyan natin. Okay? Next is the obligations. Okay, liabilities. Liabilities are, again, obligations and payables. Ito yung mga binabayaran natin. Okay? Ito yung mga kailangan bayaran. So examples nito are the following. Meron tayong debts, payables, due to suppliers, yung mga utang natin sa mga supplier natin sa school setting, mga utang natin sa mga book companies. Tapos yung loans natin, meron din minsan yung pwedeng kailangan natin ng pera, pupunta tayo sa bank, mag-loan or mortgage tayo. Next is the capital. Ito yung ownership. Ito yung mga investment ng owner or mga investor share. Yung mga binibigay nila sa company para tumakbo yung company. So for example, ito yung mga ini-invest nilang pera, property, equipment. Pwede rin sa partnership kasi pwede yung expertise, yung industry na tinatawag natin kaya ng pag may expertise like for example sa medicine, yung mga doctors, sa accountancy naman yung mga accountants, mga CPAs. Sa engineering naman, meron tayo tinatawag naman yung mga engineers. Yun sila, pwede sila magpatay ng firm nila. So usually ang tawag natin sa share sa partnership is share or shares. Sa stock, sa corporation naman or stock or stocks. Ayan. Okay? So ito yung pinaka-summary ng mga examples niyan. Although later on mas madadagdagan pa yung knowledge natin dyan. Okay. Tignan natin yung accounting equation kung paano siya mag-take effect or paano yung movement ng pera or paano yung movement ng amount. Okay? For example, again, ulitin natin yung asset. Kailangan equal lagi sa assets and liabilities and capital. Okay? Take note. Kung ganyan yung nakita natin, meaning positive or increase. Pag ganito naman, yung may plus sign, positive or increase pa rin. Pag close and open parenthesis, which is most of the time, baka yan ang gagamitin natin, negative or decrease. For emphasis, sa start ng lesson natin, gagamitin natin yung may negative sign. Okay? For example, nag-increase ng 1,000 sa assets. So, sabi natin, kailangan equal sa liabilities plus capital. Pwedeng mag-increase ng 1,000 dito, pwedeng no effect dito or zero. Okay? Ito naman, for example, nag-decrease, kailangan bawasan natin yung asset natin, kailangan din bawasan natin yung liability or capital. Since may 200 na dito, so no effect na dito. So before tayo mag-proceed, tignan natin yung effect. 1,000 dito sa side na to, okay, is equal to 1,000 dito sa side niya. So equal sila, 1,000 and 1,000. Ito naman, minus or decrease ng 200 is equal decrease ng 200. Okay, proceed naman tayo. So pag nag-increase dito ng 800, ang example natin kasi is capital, pwede mag-increase din dito ng 800. Pag nag-decrease dito ng 300, pwedeng mag-decrease din ng 300. Dito is no effect. Okay.
Dito tayo sa pangatlo. Kailangan medyo tignan natin mabuti. Okay? Sabi dito, liabilities and capital. So meaning, eto kasi is isang side. Ito naman is another side. So kung magdadagdag tayo dito sa liabilities natin, kailangan bawasan natin din yung capital. Bakit? Okay. Kailangan natin na dapat ang magiging effect dito sa side nito ay always equal sa kabila. Since wala tayong dinagdag dito which is 0, kailangan ganyan yung magiging effect. So 600 plus negative 600 or equal to 0. So meaning 600 plus negative 600 is equals to 0. Liabilities and capital is 0 is equals to asset na 0. Okay? Try natin yung sa decrease naman. Dito 0. Dito, pag nag-minus tayo dito, meaning nag-decrease tayo ng liabilities, kailangan mag-add tayo ng capital. Ayan. So, ganun pa rin effect. Ang effect dito is 0. So, is equals to 0. Okay. Proceed tayo sa next natin. Next example. Dito, pag nag-increase ka ng 500, pwedeng affected silang dalawa. Ayan. Pwedeng 300 yan at 200 dito. So, 500 is equals to 300 plus 200. Kasi parehas silang plus. Okay? In case sa kabila kasi, hindi. Kailangan bawasan natin to make them equal. Okay? Pag nag-decrease tayo dito, kailangan mag-decrease din tayo ng the same amount. So, negative 200 plus negative 500 is equals to negative 700. Equal ba? Yes. So, negative 700 is equals to negative 700. Okay. So, meron tayong exercise. Answeran nyo yan. Tapos, i-check nyo yung mga answers nyo sa content. Meron din tayong link dyan sa baba. Or you can contact me for clarification or kung may mga questions. Okay, proceed tayo sa next natin. Meron din kasi cases, in cases na content. Sa isang account, pwedeng mag-increase or decrease. For example, increase ka ng asset, pwede ka rin mag-decrease. Okay? So, meaning, ang effect nito ay, again, 0 is equals to 0. Okay? Kasi 0 dito, kailangan din 0 yung effect dito. For example, dito naman, 700 minus 700, yan. So, magiging 0. So, 0 din dapat dito and 0 din, or no effect. Next, dito tayo sa capital. 400, of course, i-less na naman natin yung 400 para maging no effect and 0 effect. So, meaning, itong side na to 0 and itong side na to ay 0 din. Okay? So, again, meron tayong activity or exercise. Tignan nyo at i-master nyo, answeran nyo. Maganda to kung paulit-ulit yung answeran or pwede kayo maglagay ng kakaibang amount hanggang ma-master nyo. Okay. Next. Ito kasi, ang tinatawag natin na yung sa balance sheet na accounting equation. Pero pwede natin gawin ito na dagdagan ng income statement or tinatawag natin na mga account sa income statement. Dalawa lang sila, revenue and expense. So, ang tawag natin dito is accounting equation, yung expanded na version niya, or expanded accounting equation. Okay. So, again, etong tatlong accounts na to, asset, liabilities, and capital, ang balance sheet account. Ngayon, ito naman yung bago. Income statement and income statement, accounts, etong revenue and expense. Etong revenues natin, ito yung mga receipts natin, yung mga value received. So meaning, ito ay mga na-receive natin sa mga customers natin or clients natin. Like for example, sa school. Okay? Meron tayong mga nare-receive sa mga parents. Okay? That is what we call revenues. But take note, it must be a normal operation ng business. Okay? Mga normal operation business is tuition fee, yan, yung mga na-receive natin. Pero yung mga hindi normal, yung mga hindi laging ginagawa ng school or hindi normal activity ng school like magbenta ng property, magbenta ng sasakyan, kung kailangan ibenta,
Kasi yun nga, yung luma na or magbenta ng mga recyclable materials. Yan. Expenses naman natin, expenditures sa school. Ito may mga natin, yung mga expenses o yung mga cost na mga ginagamit natin. For example, sa school setting, again, dapat kailangan to ay use normal business or yung usual na ginagawa ni school. Like, sa amin dito sa school, sa atin, okay, as a teacher and student, kayong mga estudyante nagbabayad, yun ang tawag nating revenues. Kami naman, binabayaran namin yung mga teachers or kami nagsasahod kami. So, ang tawag natin din ay expense ng school. Okay. So, anyway, always assume na kayo pala yung nagre-record. Okay? So, tignan natin yung expanded accounting equation. Okay? So, etong portion na to is parang review tong hanggang dito. Okay? Again, increase, liabilities and assets, increase. No effect sa capital, revenue, and expenses. Okay. Before tayo mag-proceed, nakalimutan ko yung note dito sa formula. Minus ito. So, ibig sabihin, yung mga napagbentahan or yung mga nakolekta, i-deduct natin yung mga gastos natin, yung mga expenditures natin. So, minus yung effect. Take note of that. Kinulayan natin ng green. Okay? So, kulayan nyo rin ng green yan para mas maliwanag. O kaya kung anong color ang gusto nyo. Okay, next. Assets. For example, 200. Dito naman, no effect sa capital. Tapos sa revenues and expense. And of course, sa liabilities. Ito naman, increase ng capital. Of course, sa capital yung affected. Decrease ng capital. Sa capital yung affected. Dito, no effect. No effect. Okay. I-move natin. Yan. Again, dito kailangan zero effect. Okay? Dito, pag nag-increase, kailangan may decrease sa kabila. Pag nag-decrease, kailangan increase sa kabila. Dito, no effect. Okay, so this is just a review. Pwede nyo balikan yung presentation sa previous na sheets. Okay? Assets, affected silang tatlo. Negative, negative, negative. No effect. Dito naman tayo. Plus 500 plus 300 plus 200. 3 plus 5 is 3 plus 2, 500. Okay? No effect. Okay. Asset and revenues. Mag-pause tayo for a while. Okay? Kung titignan natin, yung formula, assets or yung equation is equals to liabilities plus capital plus revenue. Meaning plus pa rin siya. Kung again, kung mag-i-increase dito, kay revenue, mag-i-increase din. So, no effect, no effect. Kung magdi-decrease si asset, magdi-decrease din yung revenue. So, no effect. Okay. Dito, pause tayo for a while. Tignan nyo mabuti. Ito is negative. So, meaning, pag nag-add ka dito, mathematically, kailangan mo mag-deduct dito. Okay? Paano yun? Okay? So, effect kasi, dito, negative na dalawa magiging positive. Or, ang effect kasi, pag nag-increase ka dito ng asset, kailangan mag-decrease ka ng expense. Kasi yung sa equation na assets is equals to liabilities plus capital plus revenues minus expense. Kabaliktaran yung magiging effect. So, titingnan natin. Pag nag-decrease naman, kailangan mo mag-increase. Okay? So, kung titignan natin, ang effect nito is magkabaliktad sila. Decrease dito, mag-increase sa kabila. So, again, walang mga effect dito. Next, liabilities and revenues. So, kung liabilities and revenues affected, no effect, zero effect, and or no effect. So, liabilities increase ng 800, kailangan mag-decrease. Bakit? Iisang side sila. Plus, ang effect kasi, ang operation kasi is plus. So, meaning, +800 plus -800, 0. So, equal dun sa kabila, 0.
Yun, pag nag-decrease, kailangan mag-add. Okay? Negative 120 plus positive 120, magiging effect niya ay 0. So, 0. Okay? Next. No effect siya sa asset, sa capital, and revenues. Okay, dito naman. Kung papansin niyo dito, pag nag-add ka dito, kailangan mag-add dito kasi yung operations dito ay plus. Dito ay kailangan parehas na yung sign or maging positive na sila kasi negative na yan. Okay? So, plus 300, kailangan plus 300 or positive 300. Positive 300 minus positive 300 is equals to 0. The effect dito ay 0. Sa case naman dyan, negative 200 minus negative 200 is equals to 0. So, effect sa kabilang side is 0. Okay. So, revenue and expense. So, meaning lahat yan, no effect. Or sa kabilang side is 0 effect. So, pag nag-add ka ng revenue, kailangan mo mag-positive din ng revenue. So, meaning, revenue, 550 minus 550. 0. 0. Ito naman, negative 940 minus negative 940 is equals to 0. Okay? So, again, meron tayong magiging activity or exercise. Yan. Answeran nyo hanggat mamaster nyo. Okay? So, pwede nyong palit-palitan din yung amount. Okay. Next. Meron tayong tinatawag na accounting problem. Titignan natin ngayon kung ano yung magiging effect sa accounting equation natin. Okay? So, first, kailangan i-interpret natin. Sabi nga natin sa first page, sa first sheet, kailangan ay sa introduction natin, kailangan natin yung una is ano yung first natin na step kanina? Tignan nga natin. Ayan. Identifying. So, kailangan i-identify muna natin bago natin i-record. Okay. Sa transaction natin. Okay. So, anyway, this is just an introduction. Kailangan i-present ko lang sa inyo kung ano yung magiging effect sa accounting equation. Okay. So, first is transaction 1. Anyway, usually, ang nakalagay dapat dito ay dates. Kung, for example, yung date of transaction. Pero sa case na to, gagamitin muna natin yung transaction 1 para mas maintindihan nyo yung takbo. Okay? So, later on, gagamit tayo ng date. Okay, transaction 1. So, gawin natin, pangalan natin ng T1. Ayan, para ma-sure. Transaction 1. J. De La Cruz started a laundry shop business named Wash and Wear. He invested 100,000 cash. Si J. De La Cruz daw, nag-invest ng 100,000 na cash. Okay? So, effect niyan is increase yung asset mo. Tapos, yung capital natin ay magiging increase din ng magiging increase. Okay? So, effect, 100,000 sa assets and 100,000 sa capital. Okay. Always, sabi natin, always equal dapat sila. Para hindi kayo malito, gumawa ka ng scratch or column dito. I-check nyo. Although this is not required, i-check nyo kung balance. So, i-check natin. So, for checking, 100,000 is 100,000. Meaning, 0 plus 100 plus 0 minus 0 is 100,000. Okay, transaction 2. Transaction 2, ayan. Transaction 2. Okay, transaction 2, for transaction 2, transaction 2 natin is Wash and Wear bought washing machine. Anyway, again, kayo yung accountant dito. Kayo yung nagre-record. So, i-record natin. Okay? I-record natin yung mga transaction ng business. Okay. Wash and Wear bought washing machine from company P worth 20,000 in cash.
Meaning, bumili daw siya ng washing machine. Pag bumili ka ng washing machine, madadagdagan yung asset mo. Okay? Ayan, nag-increase yung asset mo. Pero, since nagbayad ka ng cash, mababawasan din yung asset mo. So, decrease. So, 100,000 ay 20,000 increase yung value ng washing machine. Tapos, bawasan din natin ng 20,000 kasi nagbayad ka ng 20,000. Okay? Yan, balikan nyo yung mga previous equation natin. Ito yun. This is an example of asset to asset. Yan, increase in asset, decrease in asset. Okay. Next. Sa mga next na videos natin, mas i-detalye ko yung explanation dito. Dito ang lesson lang natin is for you to understand yung accounting equation, yung effect nito. Okay? Yan. So next, transaction 3. Anyway, i-forward muna natin yung balance. Okay? Forward muna natin yung balance. Tignan natin kung equal sila. Okay? So, 100,000 plus 20,000 minus 20,000 is equals to 100,000. Kasi 100 plus 20 minus. Again, take note minus or negative. Or 100,000 plus positive 100,000, 220,000 plus negative 20,000. Or simply minus na lang natin. Okay, lagyan natin dyan ng negative. Okay? Is equals to 100,000. Liability, 0. Capital, forward natin. Okay? Revenue, 0. Expense, 0. So, i-total natin lahat to, side na to, magiging 100,000. Equal ba sila? Yes. Okay. Next. Transaction 3. Wash and wear bought service supplies to N company for 4,000 on account. Ibig sabihin nito, bumili ka daw ng service supplies, yung gagamitin mo sa pag-laundry mo, pero inutang mo siya. Pag nakita nyo yung word na on account, inutang mo. So meaning, nadagdagan yung supplies mo, yung asset mo, okay, nag-increase, tapos yung liabilities mo naman, since inutang mo, nadagdagan ng 4,000 yung utang mo. Nag-increase yung liability. Okay? So again, kailangan natin i-total. I-total natin yan. Okay? Total natin. Okay. Total natin. Ayan. 104,000. 100,000 plus 4,000 is equals to 104,000. Ito, forward natin yung amount. Forward din natin yung 100,000. Revenue 0, expense 0. Okay? Kung ito-total natin ito lang ito, 104,000. Equal dapat sa assets. Okay. Next, transaction 4. Transaction 4, wash and wear rendered laundry services to student A for 8,000 on account. So meaning, yung si student A nagpalaba, pero sabi niya utang muna. Okay? Pang-load ko muna. Ayan. Okay? So, umutang daw siya. So, ibig sabihin, since umutang yung estudyante, meron tayong receivable. Pwede natin singilin kay student A. Ayan. Nadagdagan yung asset natin. Increase. Okay? Yung revenues natin na pagbentahan natin nag-increase. Nag-increase. Okay? Mag-pause tayo for a while. Remember yung lesson natin na accrual basis. Yung accrual basis na sinasabi natin, sa'yo na yung income, kumbaga i-recognize mo na siya na income, regardless kung kailan mo siya masisingil. Sa case na to, i-record na natin yung 8,000 na revenue natin, pero hindi pa natin nakukuha yung pera. Okay? So, ibig sabihin, naibigay na natin sa kanya yung serbisyo, naglaban na tayo ng damit niya, pero hindi pa niya nabayaran. So, pwede natin i-report as revenue. Okay? Ang obligation naman ni student A, bayaran niya yung 8,000. So, meaning, receivable natin, pwede natin singilin. Okay, again, total natin, 104 plus 8,000, 112,000.
Dito naman, forward natin yung 4,000. Wala effect kasi dito. Forward natin si 100. Forward si 8. Dito, 0. Total natin, 112,000. Equal. Okay? Yung border na to, kailangan equal. Next, T5. T5. Wash and wear paid wages of employee Z for 3,000. So meaning, nagbayad daw siya ng sahod ni employee Z for 3,000. So nabawasan yung pera mo ng 3,000. Asset decrease. Tapos, yung expense mo na dagdagan. Meaning, na pwede i-record mo yung nagasto mo. So, nag-increase yung expense mo. Okay, remember, yung expense is a minus. Okay? So, kung kukunin natin, nabawasan yung pera mo ng 3,000. So, 109,000. Walang amount ditong mga to. So, kailangan natin forward 4,000, forward. Ito is 3,000. Meaning, minus yan. Kasi minus. Okay? So, 4,000 plus 100,000 plus 8,000 minus 3,000 is equals to 109,000. Okay? Remember, minus. Okay? Minus. Yan. Okay? Lagay natin yung mga formula. Okay. So, may formula din yan. Okay? Next. T6, transaction 6. Wash and Wear paid 1,200 to N Company, initial payment to the service supplies bought on transaction 3. So meaning, nung bumili kasi tayo kay N Company nung transaction 3, umutang tayo ng 4,000. Ngayon magbabayad daw tayo ng 1,200. So meaning, bawasan natin to ng 1,200. Magkano na lang yung utang natin? 2,800. So yung liabilities natin is nabawasan, nag-decrease. Okay? So 2,800 na lang. Umutang ka ng 4,000, binayaran mo yun ng 1,200, meron ka pang balance na 2,800. Okay, dito naman, nabawasan yung pera mo kasi nagbayad ka ng 1,200. So 107,800. So i-forward ulit natin yung 100,000, 8,000, and 3,000. Minus, plus. So total is 107,800. Pwede nyo imano-mano yung compute. Okay? Pero kahit na-print nyo yun, pwedeng pindutin nyo rin para lumabas yung amount. Okay, try nyo lang, baka lumabas. Okay? So, ito yung 3,000. So, proceed na tayo sa transaction 7. Okay? Wash and Wear owner J. De La Cruz withdrew 2,000 cash for personal use. Meaning, nagbigay tayo ng cash kay sa owner. Sabi niya, kailangan ko ng pera. Ayan. So, mag-withdraw ako ng cash. So, yung capital natin nabawasan. Okay? So, meaning, ay ito yung increase, decrease pala yung natin asset. Yung cash natin nabawasan, nag-decrease. Yung capital natin, nag-decrease. So, again, i-minus natin. Tapos, i-forward natin yung balance niyan kasi walang transaction dito. I-deduct natin. 100,000 minus 2,000. 8, 3. Tapos, minus, plus. Total is 108,000. In a way, ang tawag pala dito sa baba ay footing. Kung i-foot natin, kailangan double rule sa baba. Okay? So, i-check nyo yan kung equal yan. Okay? So, 105,800, forward natin dito. Tapos, ibaba nyo dyan. So, yan yung total nyo. Okay? So, actually, pwedeng dito na siya mag-end. Pero to make it sure, kailangan balance itong side na doon. Okay. So, ito yung lesson natin ng accounting equation. Proceed tayo sa next lesson natin, which is yung debit and credit. Para maintindihan naman natin kung bakit kailangan magdagdag at mag-deduct. Okay, so thank you and continue on the next lesson. And don't forget to click like and subscribe. Mas maganda i-share nyo na rin. Okay? So, again, proceed tayo sa next lesson.